Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakampeng. May gusto lang po ako na i-share ho sa inyo mga ka-action. Hindi ho ako mapapagod sa kasi-share dito sa ating programa para itama po natin ang baluktot na napapanood natin sa social media, partikular na ho sa Facebook. Pagpasensya nyo na po, medyo maingay ang audio natin. Maraming salamat. Katulad na lang po nito ni Kuya. Dalawang video po ang pinakalat niya. Pero unahin po muna natin itong isang video bago tayo mag-proceed sa isang video. Panoorin at pakinggan ng maayos ang sasabihin ni Kuya. O, ito po. O, yung mga vlogger dyan, babae lalaki, makinig kayo. Mayroon akong katanungan sa inyo. Lahat naman nagsasabi dyan na bongbong is the best. Bongbong is the best yung kagaral mo. Tama ba yung ginawa ng amon nyo? Nasalanta na ng lindol, nakuha pang magbinta ng tag 20 kilong bigas. Samantalang yung mga individual na mga tao, yung mga tinda nila, pinamahagi nila dahil sa awa nila sa kapwa nila mga tao, sa kapwa nating Pilipino na nasalanta sa lindol. Tapos yung amon nyo na sinabi nyong the best inyong kagaral mo, nagbaligya pag tag 20 kilo, naapagadulitos putos ang iyang itsura, samantalang ang Davao, from the people of Davao, gikan sa mga tao sa Davao, wa nila ang kuna. Paga mo mga naong. Makakapal daw ang mukha natin, mga ka-action, mga kakamping. Para short na ho tayo. Para short na po tayo. Wala pong ganun na nangyari. Gaya ng sinasabi niya na nagbenta ng bigas ng 20 per kilo doon sa Cebu sa mga nasalanta ng lindol. Fake news. Wala pong nangyari ng ganun. Marami na po tayong dinibang dito na ganito ang mga kanilang mga naratibo. Wala pong ganun na nangyari na nagbenta ng 20 per kilo na bigas sa mga nasalanta ng lindol. Wala. Okay? Tatanungin mo ako bilang isang vlogger kasi kasama na ako doon, mga vlogger daw, at nagsasabing the best si Mr. President Bongbong Marcos. Sasagutin kita. Sinagot na kita. Ha? Itong sagot ko. Ito yung katanungan ko po. Handa ka na rin ba makulong? Yung katapangan na pagsisigaw-sigaw mo dyan, ganyan ka din ba katapang kung hinabol ka ng gobyerno? Ganon din ba katapang o kaastig ang iyong pananalita kapag kaharap mo na ang ating mga otoridad? Good luck na lang po sa'yo. Basta ang masasabi ko lang, walang katotohanan ang sinasabi ni Kulukoy. Walang nagbenta ng ganon doon sa mga nasalanta ng lindol. Fake news. Sa totoo lang, fake news ka, Kuya. Di ba? Ito yung problema sa mga creator na kung may nakita sila na kapwa nila supporters din na creator, susunggaban nila. Ang hindi nila alam, fake news. Kaya pati sila naging fake news na rin. 'Di ba? Kaya ito nga sinasabi natin, mas maganda pa rin mag-research. 'Di ba? Ito pa tong isa, mga ka-action, mga kakampeng. Ito pa. Banat niyo naman ito kay Yussi Claire Castro. Anyway, alam na ito ni Yussi Claire. Kaya mangangamuti ka talaga pag kinasuhan ka ni Yussi Claire. Ito yung sabi niya. Mamaya i-play natin ang video. Nakikita nyo po ang quote card na nasa ulo niya. Ayan. Ayan ha. Ayan po yung quote card. Ayon dito sa quote card, kung si ex-Gov Gwin Garcia sana ang nanalo na gobernador ay hindi sana ganon kalakas ang lindol. Okay? Yan yung nasa quote card na nasa picture ni Yusik. Pinapalabas dito ni Kulukoy na sinabi yan or naging statement yan ni Yussi Claire Castro. Ito po, panoorin po muna natin ang kanyang video, mga ka-action, mga kakamping. Para nang sa ganon, marinig nyo po, no? Ito po ha. Pakinggan ng maayos. Wait lang, konting oras lang. Pagpasensya nyo na, medyo maingay ang audio talaga. Kapag salita. Wait lang ha. Medyo maingay ang audio natin, mga ka-action. Pagpasensya nyo na po. Mapasanaol malampuntan ng statement ang antiklero, tagapagsalita ng Pangulo nga murag way buot.
Tanawa ron na, kung si ex-Win Garcia pa ang nanalo pagka-gobernadora sa Cebu, hindi sana ganun kalakas ang lindol, ay sana all. So ang ibig sabihin, dahil si Ma'am Pambali 4 ang nanalo pagka-gobernador, ganun kalakas yung lindol. So ibig sabihin, yung Win Garcia mo, siya, parang, siya na pala yung Panginoon ngayon. Yun po yung naging sinabi ni Kulukoy. Ulitin lang ho natin ang quote card na nasa ulo niya, mga ka-action. Kung si ex-Gov Gwin Garcia sana ang nanalo na gobernador, ay hindi sana ganun kalakas ang lindol. Pinapalabas niya na naging statement ito ni Yusek Claire. Alam nyo, sa totoo lang, sa pagkakakilala ko kay Yusek Claire na isang abogado, kilalang abogado at undersecretary ng Malacanang, grabe naman kung sasabihin ito ni Yusek. Hindi ako maniniwala na may ganitong statement si Yusek Claire. Di ba? Abogado po yan. Matalino po yan. Napaka-imposible naman at mahirap paniwalaan na may statement si Yusek na ganito. Kayo ba? Maniniwala ba kayo? Ako, hindi ako maniwala na may statement si Yusek na ganito. Anyway, pinoward na po natin yan kay Yusek. Pinoward na po natin yan. Hindi natin alam kung aksyonan ba yan ni Yusek Claire Castro. Di ba? Kaya good luck na lang sa'yo, Kulukoy. Good luck na lang sa'yo. Sige lang, tuduhan mo pa ang paninira. Tuduhan mo pa ang magkalat ng fake news. Tuduhan mo pa ang iyong pangarap hanggat makamit mo ang rihas na bakal. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo makakamit ang rihas na bakal para mahawakan mo naman. Yun yung masasabi ko lang. Good luck na lang po sa'yo. So yun lang po guys, din-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening!